Sigurado naman po ay lahat tayo ay umiibig na. Sigurado po ba na kaming lahat ay umiibig na? Umiibig na sa aming Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Hindi na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, may taong nagkukunyaring mayaman pero wala naman. Ano ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin. Hindi po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami kung kami po ay nagkukulang sa inyo. Papasukin mo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ilubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, may taong nagkukunwaring mayaman pero wala naman. Ano ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Kawikaan chapter 13 verse 7 to 11. Verse 7. May taong nagkukunwaring mayaman, subalit wala naman. Ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap, bagaman sila ay mayaman. 8. Ang yaman ng isang tao ay pantubos ng kanyang buhay. Ngunit ang mahirap ay walang pambayad sa kalayaan. 9. Ang matuwid ay tulad ng nagniningning na ilaw, ngunit ang masama ay tila lamparang namamatay. 10. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng katalinuhan. 11. Ang yamang tinamo sa daya ay madaling mawawala, ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, siguro totoo naman po na may mga taong nagkukunyaring mayaman pero wala naman. Totoo naman din po na may mga taong bis mahirap pero mayaman. Isa pa po sa nabasa natin sa talata, ang taong masama ay para daw po lang parang namamatay. Ang tao naman daw po ng mabuti, tumutupad sa kautusan ng ating Diyos Ama na sa langit, nagkikinig, isinasagawa ang mga aral ng ating Panginoon Jesucristo, ay nagkakaroon po ng kapayapaan, brother and sister. Pero po sa punto sa nabasa natin sa verse 11, ang yaman daw po na tinamo sa daya ay madaling mawawala, brother and sister. Kumbaga, ito yung mga taong kukunwaring mayaman pero wala naman. Nagbibihis mayaman para makapangloko ng kapwa,
makabenta ng mga ari-arian, sasakyan, o anumang pwedeng ibenta na peke po. Kumbaga, may mga papeles, pero yung binenta ay hindi naman sa kanya, o scam po, brother and sister. Kaya pinag-iingat po tayo sa mga taong manloloko na yumayaman sa daya, brother and sister. Pero pinagtitibay naman po sa aral ng ating nabasa o payo o kautusan na ating nabasa mula sa Biblia. Ang tinamo na daya na doon siya yumaman ay madali pong mawawala. Kumbaga, yung kinita mo na hindi mo pinanghirapan, kinita mo sa pangloloko sa kapwa, sa nabasa natin sa Biblia, ay ito po'y madaling mawawala. Sapagkat sa batas ng tao, meron din po pang nahuli ka, makukulong ka, at masisira ang iyong dangal, masisira ang iyong pangalan dahil sa ginawa mong pangloloko sa kapwa. Doon naman sa pagdating naman sa ating Diyos Amang nasa langit, sa paghuhukom, ay mabigat po ng pagkakasala sapagkat meron po tayong impyerno na pupuntahan pag naging kaugalian natin ang panloloko sa kapwa, pandadaya sa kapwa, brother and sister. Kaya po napakaganda ng ating nabasa mula sa Biblia. Ang yumaman sa daya ay madaling mawawala. Pero ang pinaghirapan na yaman ay lalong pinagpapala. Ayan po ang pangako ng ating Diyos Amang nasa langit. Lalong pagpapalain ang mga taong galing sa pawis, galing sa pinaghirapan ang kanyang yaman. Brother and sister, yan po ang nilalaman ng talata. Kaya kailangan tayong magsikap upang tayo magkaroon ng yaman. Huwag tayong magsikap sa pangloloko o pangdadaya ng kapwa sapagkat sa nabasa natin sa Biblia, ito ay madaling mawawala. Pag tayo yumaman sa sarili natin pawis, ay lalo daw po tayo pagpapalain, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag tayong manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun pa magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Magtatapos na natin topic, tayo manalangin ulit. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Brother and sister, maraming salamat na naman po sa walang sawang pagkikinig. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.